So good afternoon to our esteemed senatorial candidates. I am Yishin Dane Gutierrez, the Editor-in-Chief of CLIMB, the official student publication of Kolehiyo ng Lungsod de Batangas, here in the heart of Batangas City. So our question is, many Batangueño students rely on scholarship programs. With inflation and budget cuts threatening education support, what is your stand on increasing funding for local and national scholarships and ensuring fair access to financial aid? Thank you. Tito Sir. When 100%. On a personal note, I have promised myself and I have promised our people that ako mismo yung aking sweldo buwan-buwan talagang for 6 years, if I win, I will use it for the education of the poor students. Pero ano lang yun, nakwento ko lang yun. Let me go back further. Saan ba nagsimula yung tertiary education? Karamihan sa mga kababayan natin, di alam eh. Ang alam lang nila is merong nag-file ng bill, maraming nag-file ng bill actually, na gawing free tertiary education. But during that year, the year before that was the real reason. Why? Senator Lacson found 8 billion pesos floating in ARM, in the region of ARM. Hindi alam kung saan pupunta, kung ano yan. When he found it, he told Senator Recto and myself, during the caucus namin, sabi niya sa amin, anong gagawin natin dito? Bakit yun? Ako, sabi ko kagad, alisin natin. Alisin natin yan. And then Senator Ralph Recto and Senator Lacson came up with the idea na ba't di natin ilagay sa college? Sa education muna, education. And during that time, it was only high school, ang free tertiary, free high school tayo, ang Pilipinas. That was the spark. That was the catalyst of free tertiary education, because what Senator Recto and Senator Lacson did was put the 8 billion into the CHED and DepEd para magamit for the free tertiary education na doon nagsimula yon. So, again, itong darating na budget, if ever we make it into the Senate, I guarantee you we will not allow what happened last year, which is ang laki ng nabawa sa budget ng education at saka ng health, sa kung saan lupalop dinilagay. Hindi kami papayag nun. What we can do is assure you that the budget of education will be there. And as a matter of fact, if necessary, because I believe that we should upgrade the quality of our teachers and not only our students, no? So if it's necessary, dapat dagdagan pa nga. Thank you. Thank you po. Salamat. Senator Lacson. Totoo, meron na ipasa na Free Tertiary Education Act 2018. Ang problema, as we go around during the 90-day campaign period, meron kaming nakikita mga problema sa implementation. Number one, minsan matagal pinauna muna, ina-advance muna ng mga parents ng mga scholars. Tapos, yung CHED, matagal pa mag-rebate, minsan hindi na nagre-rebate. Baligtad, dapat available na yung scholarship na hindi mag-aabaw na yung mga parents. So I think we should revisit sa Senate in the exercise of oversight yung implementation. Isa pa, masyadong stringent, masyadong mahigpit yung mga requirements para makapasok sa program. Simple lang naman yan eh. Pag may SUC sa isang region, libre lahat yon. At kung walang SUC sa buong region, pwedeng mag-enroll sa private, sagot pa rin ang pondo para sa pre-tertiary education. Maganda yung proposal na nakuha namin sa Pangasinan when we went there, na yung local scholarship program nila, hindi na yung masyado mataas ng standard. Kasi napaka-importante sa mga bata, makapag-aral, makakuha ng diploma para maging qualified sa pag-apply sa trabaho. So pwede namin pag-aralan yon na hindi naman ma-sacrifice yung masayang yung pera na hindi naman nag-aaral yung mga bata. But, kung pasa 75 at kung halimbawa bumagsak man, wag nang itigil, suspended,
Pero baka naman merong malalim na dahilan yung bata kung bakit hindi siya naka-afford na makarating doon sa standard. So pwede merong retake o kaya pwedeng pagbigyan muli na makapag-enroll. Hindi yung forever na siyang ban o hindi na siya maka-enroll. Sayang naman. So ito yung pwede nating mga pag-aralan na pag na-revisit natin yung Free Tertiary Education Act. But we will guarantee, as Senate President Tito said, na we will make sure na pagka tungkol sa education, because yung Constitution, napakaliwanag, ang highest budgetary priority sa budget, walang pwedeng lumamang sa education sector. Ano ba yung education sector? DepEd, CHED, TESDA, no? SUCs. Yan lang. Pero dahil nga binawasan, nag-violate tayo ng Constitution doon sa pinasa nating budget na kung saan tumaas pa yung DPWH budget kesa sa education sector. So, yon titingnan namin mabuti pag nag-deliberate kami ng national budget. Thank you. Thank you po. Yes, Mayor Avalos. Siguro, tignan muna natin, no? I mean, I agree with both gentlemen about this. Dapat lang taasan. But then, aside from the national, let us also look at the local. No? Maraming LGUs dyan na may pera talaga para to supplement kung ano mang kakulangan. In fact, yung ating SEF, Special Educational Fund, is too stringent. Pwede mong luwagan ito to also help those na mga scholars up to tertiary kung kinakailangan, no? Even nga uniform, medyo pinagbabawal It should really be, dapat talaga tingnan maigi ito, no? Education plays a huge part because my family, yung pamilya ko ay isang example ng value na education. Yung aking lola ay isang locker girl sa Wakwak. Isang katulong. Ang lolo ko isang hardinero. Ang tatay ko ay isang kadi at isang janitor. It is because of education na talagang, sabi nga nila, education is the great equalizer. Aside from this, tignan din natin. Kasi hindi lang naman yung libreng edukasyon Dahil araw-araw, kailangan magtrabaho yan Pamasahin yan, baon yan, etc. Tignan din natin, himayin natin. Ilan ba talaga yung poorest of the poor dito na kinakailangan tulungan? Kasi sa amin, sa Mandaluyong, may baon yung senior high school Binibigyan namin monthly. Siguro, luwagan natin no, the LGU basis. Kung hindi talaga kayanin sa national, baka may konti pang pabaon yan. No? Let's see. No? But what is important is there must really be emphasis on education. Thank you. Senator Tol. I support the notion that the budget of the education sector should be augmented. At ganun din po yung sinabi ni Sen. Benhar na yung local. Here in Batangas, tinulungan ko po maitatag yung Liceo de Laurel, isang local college dito po sa Laurel, Batangas. Tinulungan ko rin po na maging lungsod yung Kalaka. Yung Kalaka ngayon ay merong Kalaka Global College. Sinusuportahan ko po yung ideya na magkaroon ng subsidy ang mga local government units na nagtatatag, nagsusulong ng local colleges. Kagaya po ng Kalaka, kagaya po ng Laurel, Batangas. Nung mayor po ako ng Tagaytay, ang unang project ko pong tinayo ay Kolehiyo de Tagaytay, yung City College of Tagaytay. Hanggang ngayon, ang dami na napagraduate yan, hindi lang nursing, kung ano-ano pa mga kurso. And I look forward to all local government units, those capable to have their own local college. Sa Alicia, Bohol, si Senator Tolentino rin po nagtayo ng isang maliit na kolehiyo, Community College of Alicia, isang maliit na lugar sa lalawigan ng Bohol. So, gusto ko po makita yung ating mga pamahalaan lokal na may kakayanan matulungan ng pamahalaan nasyonal na magtayo ng sariling kolehiyo kung hindi kaya ng CHED. Congressman Erwin. Well, dadagdag ko lang two things. Siguro greater access ng mga estudyante sa social services ng DSWD. Remember when I was DSWD, lalo na pagpasukan, pumila, napakaraming bata, the whole of Philippines. We spent billions, in 3 days, para mabigyan lang bili ng gamit
So I guess greater access. At saka marami, kahit ngayon sa mga offices namin, sa action center namin sa ACCIS, maraming estudyante ang humihingi, lumalapit tulong. Pamasahe, gustong makauwi sa probinsya, emergency, or yung magulang gusto niyang makapunta sa Maynila para mabisita yung anak niya. These things, marami tayong mga estudyante na hindi makauwi, gusto umuwi pero walang money. When I was at DSWD, sinimplify natin. Dalhin mo yung iyong enrollment form or card at saka school ID, bibigyan ka namin ng pamasahe. That's what we did. So simplify para yung bata, greater access sa social services ng DSWD. Meron sila doon na educational assistance. Pangalawa, I have filed a bill sa Congress, itong 19 Congress, wherein kung anak ka ng mahirap and then kailangan mo mag-board or bar exam, ano ba yung mga courses na may board exams, nursing, teacher, criminology, yung mga maritime, engineering, etc. Ang daming lumalapit, walang pantustos pang review. So we filed a bill itong 19 Congress. I guess we will have to file it again sa Senate na pag anak ka na mahirap, indigent ka, sagutin na ng gobyerno ang review mo, yung first take mo. And second take, bahala ka na kung hindi pumasa. So dapat, pag anak ka na mahirap, anak ka ng OFW, ilibre na po ng gobyerno yung review mo para sa board or bar exam. Yun lamang po, maraming salamat. Attorney Avalos. Dagdag lang, nakalimutan ko lang. May kausap ako 3 months ago. Ito yung mga eskwelahan. Yun lang tungkol sa Unifast system. Dapat siguro tignan lang maigi ito sa oversight function ng Senate dahil medyo delayed ang payment sa kanila. Tsaka yung value kung ano ba talaga. Otherwise, baka naman malugi naman dito mga eskwelahan masyado. It should constantly be reviewed at dapat walang delay. Thank you.